ba? Sa bago-bago pa lang ng klase, ganyan na ginagawa mo. Sabi ko sa'yo, Ito naman kagad ang inuuna mo. sabi sa'yo tayo, huwag mo na pag-aralin yan, masahin na yung pagod mo dyan eh. Grabe ka naman, Nak. Wala naman akong tutol na mag-boyfriend ka. Inaano ko lang sa'yo, unahin mo yung pag-aaral mo. Tama. Yung pangarap mo. Simula pa lang ng pasukan, kating na kating. Bilang magulang, ang gusto natin sa ating mga anak ay lumaki sila ng maayos at magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Kaya't maraming mga magulang ang nagsasakripisyo upang ang kanilang mga anak ay makapag-aral sa maayos na paaralan, magkaroon ng magandang kinabukasan. Nagsasakripisyo, nagpapagod, nagpupuyat para lang mabili ang maayos at magagandang uniforme, magandang sapatos, at ipipilit pa na makapag-aral sa pribado paaralan kahit na naghihirap na ang kanilang buhay. Ganyan magsakripisyo ang mga magulang dahil ang gusto nila sa kanilang mga anak ay magkaroon sila ng maayos at magandang kinabukasan na ayaw nilang maranasan yung kanilang nararanasan sa kanilang mga anak. Kaya't ipipilit nila at magsasakripisyo sila at magpapagod sila na magkaroon ng magandang wakas ang kanilang mga anak. Maganda po ang lahat ng yan. Walang masama na ganyan ang gusto natin mangyari sa ating mga anak. Pero alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, wala nang mas gaganda pa na ang mas ipakilala natin sa ating mga anak ay ang salita ng Diyos. Ipakilala natin sa ating mga anak kung ano ang kakayanan ng Diyos na gawin sa ating mga buhay at sa buhay ng ating mga anak. Na ang tunay na nag-iingat at nagbibigay ng magandang kinabukasan sa ating mga anak ay hindi tayo mga magulang, kundi ang Diyos mismo. Kaya't paano mangyayari ang bagay na yun kung tayo mga magulang ay hindi rin naman natin ipinapakilala sa ating mga anak kung paano sila lalapit sa ating Diyos. Bilang parental guidance, tayo mismo ang mga magulang ang dapat input sa ating mga anak, ang dapat magturo sa ating mga anak, ang dapat mag-feed sa ating mga anak, hindi lamang pang physical na pagkain, kundi lalo higit na pang spiritual na pagkain. Dapat i-feed natin sila ng salita ng Diyos, hindi lamang sa mga pang-material na bagay, lalo higit sa mga spiritual na bagay. Train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Tayo bilang mga magulang ang totoong dapat naggagabay at nagte-train sa ating mga anak kung paano ang kanilang lalakaran, kung ano dapat ang kanilang susundin, kung ano dapat ang kanilang paniniwalaan. Pero paano mangyayari yan, kaibigan, kapatid, kung ikaw bilang magulang ay hindi mo kayang ituro sa inyong mga anak ang salita ng Diyos? Dahil may mga magulang na nagsasabi, sige, isama nyo na yung anak ko sa church dahil hindi naman yan natututo at hindi yan nakikinig sa akin. Masyadong matigas ang ulo. Anong ibig sabihin? Yung anak lang ba ang dapat matuto sa salita ng Diyos? Mali, mga kaibigan, mga kapatid, dahil dapat nagsisimula ang pagsunod ng mga anak, nagsisimula po yan sa magulang. Kahit paanong susunod ang mga anak kung ang magulang mismo ay hindi nila nakikitaan na lumalakad sa Panginoon? Ang best example ay tayo pong mga magulang. Walang problema na ipagtulakan natin ang ating mga anak sa simbahan o sa pakikinig ng salita ng Diyos o sa pagsunod sa paglakad sa Diyos. Pero bago mo gawin yan, dapat rin naman na ikaw mismo na magulang ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil mahirap magsalita at mag-utos sa mga bata kung hindi nila nakikita sa atin. Kaya nga't mabilis makopya ng mga bata yung ginagawa ng mga magulang. Kung ang magulang ay palamura, makikita nyo ang bata, ganyan na rin ang pag-aasal. Kung ano ang nakikita sa magulang, yun po ang naduduplicate sa kanyang mga anak. Kaya tayo bilang mga magulang ay maging best example po tayo sa kanila. Na tayo ay magpakita, na tayo ay lumalakad, kumikilala sa Diyos, at nakikinig sa kanyang mga salita at isinasagawa ang mga bagay na ito. You see, sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, kahit na mga Kristiyano na yung mga bata, mga youth, makikita nyo pa rin na lumalakad sila nang aayon sa mga makamundong bagay. Lalo na kung ikaw na magulang, hindi mo ituturo sa kanila ang salita ng Diyos, lalo na silang mapapahamak, lalo na silang lalakad sa kasamaan. Yun na ngang nagtuturo ka na ng araw-araw na mag-Bible reading, mag-prayer yung mga anak mo, ay may mga pagkakataon pa rin na lumilihis sila ng landas. What more yung hindi mo ipapakilala ang Panginoong Jesucristo at ang salita ng Diyos, di lalo nang lalakad dyan sa kasamaan. Nakikita nyo na ang lakad ng mundong ito, mga kaibigan, mga kapatid, na ang tao ay pasama na talaga ng pasama. Biruin nyo sa mga ganyang klaseng edad pa lamang ay ginagawa na nila ang mga bagay na yan. Bilang magulang,
Natitiyak kong hindi mo gugustuhin na makita mo rin ang iyong anak na ganyan ang ginagawa. Na ikaw na nagsakripisyo, nagpapagod para sila ay magkaroon ng maayos na kinabukasan. Pero malalaman mo na lang, ganyan ang kanilang mga pinaggagawa. Sa mundong ito na pasama ng pasama, dapat pang mas lalo nating inilalapit ang ating sarili sa Panginoon at ang ating mga pamilya. Hindi lamang ikaw, kundi buong pamilya ay dapat sama-samang sumasamba na nananampalataya sa ating Panginoon. Nakakalungkot na maraming mga magulang na gusto nilang ipagtulakan ng kanilang mga anak na makinig ng salita ng Diyos, pero sila mismong mga magulang ay ayaw sa salita ng Diyos. Pag binubuksan mo ng Biblia ay masyadong allergic sa salita ng Diyos. Yung anak mo na gusto mong ipagtulakan sa salita ng Diyos, pero ikaw mismo na magulang ay inilalayo mo ang sarili mo sa Panginoon. Yan ba ang magandang halimbawa na dapat natin ipakita sa ating mga anak? Mga kaibigan, mga kapatid, may mga pagkakataon na kahit na inilalapit mo ang iyong anak sa salita ng Diyos, inilalapit mo ang kanyang relasyon sa Diyos, may pagkakataon na magiging maswail pa rin yan. May pagkakataon na magiging matigas pa rin ang ulo niyan. Ibig ba sabihin nagkakamali ang Biblia doon sa binasa natin? Hindi, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil doon sa sinabi at binasa natin kanina, train up a child in a way he should go. Dapat naman talaga naturuan natin ang mga bata sa kanilang landas na tatahakin. Pero ang sinabi ng Biblia, and when he is old, he will not depart from it. Mga kaibigan, mga kapatid, ang pagtatanim ng salita ng Diyos ay wala pong sayang dyan. Dahil sinasabi ng Biblia, may mga pagkakataon na pwede talaga ng ating mga anak ay maging matigas pa rin ang ulo sa atin. Pero darating ang panahon sa kanilang pagtanda, sa kanilang pag-edad, pag nag-mature na ang kanilang isipan, marirealize nila ang ating mga tinatanim sa kanila na salita ng Diyos ay wala pong magiging sayang dyan. Kaya't ganyan dapat natin itinitrain ng ating mga anak sa kanilang landas na tatahakin, na wag natin ilalayo sa ating mga anak ang pagbabasa ng Biblia, ang pananalangin araw-araw, ang paglapit sa Diyos, dahil yan ang tunay na magdadala sa ating mga anak sa kanilang magandang kawakasan, sa kanilang magandang kinabukasan, sa kanilang magandang patutunguhan sa buhay na ito. Kaya't bilang magulang, ngayon pa lamang ay dapat magpakalalim ka na sa Panginoon at ikaw mismo ang maghila sa iyong mga anak sa tamang landas na kanilang tatahakin. Kung ayaw natin mangyari ang mga bagay na yan sa ating mga anak. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.